Ronald, ang sinasabi ngayon ni BP Sara, yan daw mga soft pork, saka yang sa unprogrammed, gagamitin daw yan para sa Sara Impeachment 2.0. Kumusta na ba yon? May balita ka ba doon? Ano na mangyayari dyan? This is Truth on the Line. Ronald, ang sinasabi ngayon ni BP Sara, yan daw mga soft pork, saka yang sa unprogrammed, gagamitin daw yan para sa second Sara Impeachment 2.0. Kumusta na ba yon? May balita ka ba doon? Ano na mangyayari dyan? Matutuloy pa ba yung impeachment? We have only 2.5 years. Matutuloy pa ba? Oo. Well, duda ako doon, Ami. Una, palapit na ng palapit ang 2028. No? Ikalawa, pababa yung approval rating ng presidente. Diba? Ikatlo ay napakahirap ng impeachment ngayon dahil doon sa ginawang ruling ni Justice Marvic Leonen. At wala pa silang sagot doon sa motion for reconsideration. At dahil wala silang sagot, yung decision ni Marvic Leonen at saka ng Supreme Court, yung magiging ibabaw. Nalagdagdag siya ng rule sa impeachment. Ibig sabihin na hindi ganun kadali ang impeachment ngayon, di ba? Dati, mag one-third vote lang, akyat na sa Senate eh. Di ba? Ngayon, hindi ganun kadali. No? Tapos ikaapat ay medyo microscope ngayon ang Congress. Di ba? Lahat ng kanilang mga magiging pork ay dadaan sa microscope. Katulad na nakikita natin ngayon. No? Kaya hindi yan ganun kadali. At panghuli, mukhang ang magiging effort ay hindi naman through impeachment eh. Through the ombudsman. Oo nga. Yun ang tatanong ko, Ronald. Kasi you still have to hold the Vice President accountable, no? Kasi seryoso yung mga issues na ni-raise against her. Sa tingin mo, yan, may pag-asa. Alam naman natin na hindi pwedeng tanggalin yung Vice President through impeachment. Pero kung ma-convict siya in a criminal complaint, pwede kang additional punishment, permanent disqualification from public office. Ayan, anong tingin mo? May pag-asa ba yan? Yes. Una ay pwedeng mabuksan yung kanyang bank accounts na hinihintay sana doon sa impeachment sa Senate. Diba? Pwedeng gawin yan ngayon ng ombudsman. Ikalawa, kahit siya ay hindi pwedeng tanggalin sa posisyon, pwede siyang kasuhan. At kung wala na sa posisyon, pwede siyang makulong at ma-disqualify permanently. So may ganung klaseng epekto yan. At ikatlo, kung liyan ay malaladlad sa publiko, ay tingin ko, tatamaan yung kanyang approval rating. Sa ngayon, siya pa rin yung pinakamataas dun sa gustong tumakbo sa 2028. Sa bagay, siya pa lang naman yung nagsasabi na siya ay tatakbo sa 2028. Meron ng isa, mamaya, mabanggitin ko yun. Yeah, kahapon, no? Until sinabi ni John B. Rimulya kahapon. Pero before kahapon, siya lang naman ang nagsasabi. Kaya mataas siya. No? Kaya mataas siya. Tatamaan yun. Kung merong mga ebidensyang lalabas dyan sa plunder case na sinampa sa kanya.